Nasaan kaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Mga ilang araw po kasing parang tahimik ang kampo ni ex-president. May mga nagsasabi na siya daw ay lumipad papunta ng London at nagpapagamot. Sabi naman ng iba, siya ay nagtatago na. At ano naman kaya ang dahilan para siya ay magtago? Ang sabi nila, dahil imminent na daw. Ibig sabihin ay sigurado na nalalabas yung warrant of arrest at kailangan niyang magpunta ng ibang bansa o magtago. Okay, hindi po ako naninira. Ito po ay yung mga nababasa ko lang at binibigyan ko lang ng sariling opinion. Then may nababasa po ako sa aking comment section na puro paninira lang daw ang ginagawa ko kay former President Rodrigo Duterte. Ang masasabi ko lang po, nagbibigay lang po ako ng aking sariling opinion na lagi kong sinasabi, sariling opinion ko lang po ang mga nilalabas ko dito sa aking channel at binibigyan ko lang ng reaksyon yung mga nababasa ko. Hindi po ako naninira. Umiral na naman kasi ang pagka-double standard ninyo. Kapag ang kampo nyo ang nanira at todo batikos kay President Bongbong Marcos na yan din ang ginagawa ni former President Duterte, ang murahin, insultuhin at sira-siraan si President Bongbong Marcos, tila bagang kapag nanggaling sa inyo, hindi paninira. Pero kapag kami ang naglabas ng aming saloobin, sasabihin nyo, naninira kami. Apakagaling nyo naman talaga. Kapag sa inyo nanggaling, okay lang. Pero kapag binato sa inyo at ibinalik sa inyo yung ginagawa ninyo, sasabihin nyo na naninira kami. Bahala kayo sa buhay nyo. Isa pa, pagkatapos sasabihin akong naninira, magkano daw ba ako? Bayaran daw ako. Well, siguro itong mga nag-comment na to ay first time na makapanood ng aking channel. So kahit na ganyan ang comments niyo, salamat pa rin po at nanood kayo ng channel ko. Siguro naman next time hindi na kayo manonood dahil ang channel pong ito ay Pro BBM. Okay, maliwanag po tayo doon. So kung ayaw nyo makarinig ng mga opinion na against sa inyong idolo, huwag na po kayo manood sa akin. Doon na lang po kayo sa mga Pro Duterte vlogs, okay? So, uulitin ko na naman po. Hindi po ako bayaran. Wala na ba kayong ibang maibintang? Aakusahan nyo na bayaran ang mga pro-BBM vloggers na nagsasabi lamang ng sarili-sarili naming opinion? Alam nyo, napakasarap po sa pakiramdam ang magpahayag ng mga balita ng katotohanan. Hindi po kailangang bayaran kapag alam mo na ang sinasabi mo ay totoo. Ngayon, kung dumating yung araw na mapasinungalingan itong aking mga opinion, okay lang po. Ang importante na ilabas ko yung aking saloobin. Parang kayo, nilalabas niyo yung saloobin ninyo, sinasabi niyo ako ay bayaran na magkano ang aking natatanggap. Pues, sorry po to disappoint you. Ni singkong duling, wala po akong natatanggap mula sa kampo ni President Bongbong Marcos. Bukal po sa loob ko ang pagpapahayag ng katotohanan base sa alam ko. Dahil para po sa akin, katotohanan yung aking sinasabi. Parang kayo, para sa inyo, katotohanan na ipagtanggol nyo si Duterte. So, patas lang po tayo. Huwag kayong masyadong bias na kapag kayo ang gumawa, tama, okay, totoo. Kapag kami naman ang naglabas ng aming saloobin at opinyon, sasabihin nyo, naninira kami at ang tanong nyo kagad, magkano? Alam nyo nung una po, nung nag-uumpisa pa lang ako sa channel na to, parang sumasama ang loob ko kapag tinatanong ako ng magkano ang natatanggap mo, bayaran ka ba? Tapos magpapaliwanag ako, time and again nagpapaliwanag po ako. Kasi siguradong itong mga nagtanong na yan, ngayon lang po nakapanood ng channel ko. Pero once in a while po, sinasagot ko rin po yan, hindi ko po sinasagot yan sa comment section. Pero for the nth time, hindi po ako bayaran. Kusang loob po ang mga sinasabi ko rito. Mas masarap po sa pakiramdam yung wala kang natatanggap na bayad. Para kapag dumating yung araw na kailang batikusin ko yung mga dapat batikusin, wala po akong magiging utang na loob. Pero sa ngayon po, mula noon hanggang ngayon, ako po ay isang Marcos loyalist. So kung hindi nyo matanggap yung aking mga sinasabi sa channel na to, sa mga DDS vlogs na lang po kayo manood. Dahil kahit na ilang ulit yung tanungin, kung magkano ba ang natatanggap ko mula sa kampo ni BBM,
na ako ay bayaran. Uulitin ko po, mas masarap pong magpahayag ng katotohanan nang alam mong ito ay bukal sa kalooban at walang tinatanggap na bayad. Ewan ko na lang sa inyo at sa mga vloggers na sinusubaybayan nyo. Pero dito po sa channel na to, never po, mula noong nag-umpisa ko hanggang sa ngayon, kahit na isang singkong duling, wala po akong tinatanggap na kabayaran sa ginagawa kong paglalabas ng aking opinyon at saloobin. Kung para sa inyo, the best pa rin si Rodrigo Duterte, hindi ko po yan kukontrahin dahil yan ang paniniwala nyo. So, respetuhin nyo rin yung opinyon ng mga pro-BBM, pro-government, at pro-Philippines na mga vloggers na tulad ko. Okay, mabalik po tayo doon sa katanungan ng nakararami ngayon. Nasaan na daw si former President Rodrigo Duterte? Sinasabi na siya daw ay nasa London, nagpapagaling or nagpapadoktor. Sabi naman ng iba, siya daw ay nagtatago na dahil malapit na po talagang dumating yung warrant of arrest. Dahil ngayon sa ginagawa nilang paninira kay President Bongbong Marcos, they are pushing it to the limit. They are pushing their luck too much. Kumbaga, masyado nilang sinusubukan ang pasensya ni President Bongbong Marcos. Pero tulad po ng lahat ng bagay, meron pong hangganan. So, kung magkataon na kahit na sa ngayon sinasabi ni President Bongbong Marcos na hindi niya papayagan makapasok ang ICC, I'm sure darating yung tamang panahon at makikinig si President Bongbong Marcos sa panaghoy ng mga naging biktima ng war on drugs ni former President Duterte. Hindi ba maganda ngayon? Magkaalaman na malaman natin ang katotohanan kung meron bang kinalaman itong si Duterte sa mga pagpatay. Kung wala, edi well and good. Pero ito na po ang tamang panahon na dapat malaman natin para mabigyan naman natin ng pagkakataon yung mga biktima or yung mga pamilya ng biktima na mailabas naman nila yung kanilang mga testimonya at doon na malalaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Wala ba talagang kinalaman si Duterte or siya ba talaga ang pasimuno ng EJK? Kasi lumabas po ang isang post ni former Senator Sonny Trillanes at ito po ang kanyang sinabi. Our Magdalo survey results for May 22 to May 24 are out. On the question, ano ang pananaw mo sa nalalapit na pag-aresto ng ICC kay Duterte? 27% na lang ang hindi sang-ayon. In other words, 73% na ng mga Pilipino ang sang-ayon sa ICC arrest ni Duterte. Sabi nga po dito sa nabasa ko, at ito sumasang-ayon po ako. Sabi dito, mukhang naglaho na ang ningning ni Gongdi sa politika. Nawala ang supporter niya. Marami ang tingin sa kanya ay taksil sa bayan. Makapili, hindi siya pinagtitiwalaan. Kung matutuloy ang nabalitang pagdakip sa kanya ng ICC, magaan na tatanggapin yun ng sambayanang Pilipino. Laos na si Gongdi. Mahirap ang mawala sa poder. So pareho kami ng sentiment nitong nagsulat na to. Dahil ito din po ang sinabi ko nung unang video ko na nawawala na ang ningning ni former president. Ang laki na ng nalaga sa kanyang mga supporter. Katunayan, yung kanyang mga miyembro ng PDP ay nagsisipag-resign na po. At totoo ito, marami ang tingin sa kanya ay taksil sa bansa. Dahil po dyan sa naganap na gentleman's agreement between Digong and China na hindi ipinaalam ni former President Duterte sa taong bayan. So ang tawag sa kanya ay makapili, isang modern day makapili na hindi dapat pagkatiwalaan. So kung 73% na ng mga Pilipino ang sang-ayon na maaresto si Duterte ng ICC, magaan na tatanggapin yun ng sambayanang Pilipino. Meron pong tatlong senaryo na binanggit si former Senator Trillanes na pwedeng gawin ni former President to evade arrest. Una dito ay ang magtago. Na tulad ng ginawa ng kanyang best friend na si Apollo Kibuloy na hanggang ngayon ay hindi nagpapakita at hindi sumusurrender. Yun daw ang unang senaryong pwedeng gawin ni Duterte, ang magtago. Pangalawa, ang mag-people power ang mga supporters ni former President
kapag dumating na yung arrest warrant. Meaning, barikadahan nila ang bahay ni former president kapag dumating na yung warrant of arrest o yung mga huhuli sa kanya. Pero ngayon ang doon, yung SAF o yung Special Action Forces, ano ang magagawa ng mga magsasagawa ng people power para harangin ang pag-aresto kay Duterte? At ang pangatlo ay ang pumunta siya sa China. Dahil kapag siya ay sa China nagpunta, hindi siya mapupuntahan ng ICC doon. Dahil ang balita ko, ang China po ay hindi miyembro ng ICC. Kasi sabi ng iba, baka naman daw meron ng safe house si Duterte sa China. Kaya pwede siyang pumunta ron. Pero doon sa tatlong senaryo na binanggit ni Trillanes, mas posible po itong pangatlo. Na lumipad papuntang China si Duterte. Dahil alam niyo naman, love na love ni Duterte ang China. So malamang, meron na po siyang safe house na nakahanda dyan sa China para hindi na po siya mahabol ng ICC at hindi na siya maimbestigahan at hindi matuloy yung kanyang pagkakakulong. Mangyayari itong mga senaryong ito kung papayagan na ni President Bongbong Marcos na pumasok ang ICC at arestuhin si Duterte. Pero dahil nga sa mga ginagawa ni Duterte, yung they have been trying to unseat Marcos, yung pong mga ginagawa nila, mga prayer rally na yan, yung mga peace rally na yan, kung saan iisa ang kanilang isinisigaw na mag-resign na si President Bongbong Marcos para maiupo nila ang tunay na presidente ng bansa. Walang iba kundi si Sara Duterte. Dahil kapag naiupo nila si Sara Duterte, makasisiguro po sila na hindi madadampot ng ICC si Duterte. Dahil hindi papayagan ni Sara Duterte na ma-serve kay Digong yung arrest warrant. Although hanggang ngayon po, naninindigan si President Bongbong Marcos na hindi niya papayagan at hindi siya makikipag-cooperate kung lumabas man yung warrant of arrest na yan. Pero tulad nga ng sinabi ko, kung hindi titigil itong grupo ni former President Rodrigo Duterte sa ginagawa nilang plano na pababain si President Bongbong Marcos sa kanyang posisyon, ay malamang magbago ng isip si President Bongbong Marcos. Do not push your luck. Dahil kahit na sino pong presidente dyan, na pilit kayong nagtatanggol sa ICC, pero kayo naman ay walang habas, walang tigil sa paninira at sa inyong plano to oust the president from his office, gagawa talaga sila ng paraan para hindi matuloy yung ginagawa nyo. Kasi ang ginagawa nyo ay destabilization na eh. Kukunti lang kayo pero gustong-gusto nyong guluhin ang ating bansa. Hindi po papayag ang nakararami at ang mayorya ng Pilipino. Hindi po kayo magtatagumpay. Kaya nga inuunahan na ng kampo ni Duterte. Lahat ginagawa nila yung paraan. Inuudyukan ang taong bayan na mag-alsa, umattend sa kanilang mga prayer rally para ilabas yung kanilang galit. Ginawa itong Senate hearing, itong PIDEA leaks na hanggang ngayon wala namang maipakitang konkretong ebidensya. Pero halatang-halata mo naman na ito ay sarswela lamang dahil mas pinaniniwalaan nila ang isang witness na wala namang mailabas na totoong ebidensya. And there are the rumors of coup and assassination plots. So, sa tingin niyo, basta na lang mananahimik si President Bongbong Marcos at pababayaan kayong ituloy itong masasamang balak ninyo? So, abangan na lang po natin kung hanggang saan ang pasensya ni President Bongbong Marcos. Pero sa ngayon, tulad ng sinabi ni former Senator Trillanes, 73% ng taong bayan ay sumasang-ayon na maaresto si former President Duterte. Well, siyempre yung mga DDS, itong mga anti-Marcos, sasabihin, ano naman ang kredibilidad ni Sonny Trillanes para magsagawa ng survey? Bakit? Ang gusto nyo, paniwalaan lang ng tao yung mga survey na nilalabas ni Malutikia? Again, andyan na naman ang double standard nyo. Dapat maniwala ang tao sa mga survey na nilalabas ni Malutikia, pero kapag ibang tao na tulad ni Senator Trillanes ang naglabas ng kanilang survey, marites lang yon, chismis lang yon, gawa-gawa lang yon, at hindi dapat paniwalaan. Kaya wala nang naniniwala sa inyo eh. Halatang-halata na ng taong bayan ang modus ninyo. So, sabi po dito, ang pag-aresto kay Duterte is imminent and inevitable. Ibig sabihin, magkakatotoo po yan. Wala na kahit harangan man ng sibat. Yan po ay mangyayari. Although sinabi na naman po ni Harry Roque that the former leader
would not allow himself to be taken alive. Parang ito din yata ang sinasabi ni Kibuloy. Pareho lang sila ng drama na hindi sila magpapahuli ng buhay. So mabalik po tayo sa ating katanungan. Nasaan na po ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nasa abroad po ba siya o nasa Pilipinas lang at nagtatago? Kayo po, ano ang inyong masasabi? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.